SSS members and pensioners, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin ko tong comment ng viewer ko. Sabi niya, pero tago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, magandang araw po. Ma'am, pwede po ba mag-survivor pensioner kahit disability pensioner po ang namatay na asawa? Salamat po. Yes ma'am, pwede. Pero depende po kung anong klaseng disability pensioner po yung asawa niyo na namatay. Yun po ba ay total permanent disability ba siya or partial disability pensioner lang? Kasi ganito, ito po ang policy ni SSS para sa ating mga disability pensioner. Sabi dito ni SSS, in case of death of a disability pensioner, upon the death of the permanent total disability pensioner, the primary beneficiaries as of the date of disability shall be entitled to 100% of the monthly pension and the dependents to the dependents' pension, excluding the supplemental allowance. Kapag po yung namatay niyong asawa ay isa po siyang total permanent disability pensioner, yes po, ikaw legal wife na buhay ay magiging survivor spouse pensioner po. Magpapatuloy ka po ng kanyang monthly pension. Pero hindi po kasama doon ang supplemental medical allowance ha. Itong supplemental medical allowance, 500 pesos po ito. So halimbawa, yung namatay niyo pong asawa ay 3,000 ang kanyang monthly pension. Dahil ang 500 doon ay supplemental medical allowance. So ikaw po ang matatanggap mo ay 2,500. Okay, malinaw po sa nag-comment. So kung again, ang asawa mo po na namatay ay isa po siyang permanent total disability pensioner, yes, magiging survivor spouse pensioner ka po. Alright? Ngayon, ito pa. If the total disabled pensioner has no primary beneficiary and dies within 60 months from the start of monthly pension, the secondary beneficiary shall be entitled to a lump sum benefit equivalent to the total monthly pensions corresponding to the balance of the 5-year guaranteed period, excluding the supplemental allowance. Kapag meron po dito na ang member po na namatay ay isang total permanent disability pensioner, pero wala po siyang primary beneficiary, ibig sabihin wala siyang asawa at walang below 21 years old na anak. Ang kanyang secondary po, which is ang kanyang mga magulang, ay tatanggap ng lump sum sa SSS. Pero, depende kung may lump sum pa. Dahil papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Halimbawa, yung namatay na permanent total disability pensioner, nagpe-pension na siya ng 3 years. So, ibig sabihin may 2 years na natira. Itong 2 years na natira, ito po yung ilalump sum ng kanyang secondary beneficiary, kanyang mga magulang. Pag wala ang kanyang mga magulang, then ang designated beneficiary. Pero kapag yung permanent total disability pensioner na namatay ay nag-enjoy na siya nakapag-pension na siya ng 5 years or mas mahigit pa. So, ang kanyang secondary beneficiary, wala na pong makukuhang lump sum sa SSS. Okay. And then the last one, para sa mga partial disability pensioner. Sabi dito ni SSS, in case of a member who is on partial disability pension, retire or die, his disability pension shall cease once the disability period approved by SSS based on the degree of his disability has been consumed or upon his retirement or death. Kapag si partial disability pensioner ay namatay po, so titigil na din doon ang kanyang pensyon. Okay, titigil na doon. Pero, ang kanyang beneficiary ay makakapag-file pa rin ng death claim sa SSS. Pero, depende na po yun sa record nung partial disability pensioner na namatay, ha? So, depende na yun sa mga natitira niyang contributions kung saan pa ba pasok yung death claim na ma-avail ng kanyang naiwang beneficiary. Okay po, so yun po ang magiging scenario kapag ang isang total permanent disability pensioner at ang isang partial disability pensioner ay namatay. So sana po sa nag-comment ay na-explain ko po sa inyo ng maayos to ma'am at alam nyo kung ano yung matatanggap nyo ngayong death claim sa SSS. Okay, hindi mo kasi sinabi kung total permanent disability ba yung husband nyo na nawala or partial lang.
Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.